Praise, praise. Hello. Good morning po. Rinig niyo po, rinig niyo po. Good morning, good morning, good morning. Hello. Yung mga gusto po, hello. Mga libreng babasahin. Libreng babasahin, walang bayad. Jesus love you. Libre po, libre. Namimigay po kami ng mga libreng babasahin. Wala pong bayad ang babasahin. Wala pong sobre. Wala po kaming hinihingi sa inyong pera. Libre-libre ang babasahin tungkol kay Jesus. Napakalaga, malagang-malaga sa panahon po natin na makarinig ang mga tao ng patungkol kay Jesus. Tayo po ay nasa huling panahon at babalik ang Panginoon. Kaya po magsipaghanda ang mga tao. Kaya po kami nangangaral ng mabuting balita para po ang mga tao ay makarinig. Dahil tayo ay nasa huling panahon, makinig ang may tenga, habang pwede pa na makarinig ang mga tenga. Dahil sa mga panahon na padating, ang kahirapan ay mangyayari. Dahil nasusulat sa Biblia, kaya po, kami po'y nananawagan sa mga tao. Ang may tenga ay makinig, libre-libre ang salita ng Diyos, dahil binayaran na ni Jesus ng kanyang buhay, ng kanyang kamatayan sa krus, ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya po kami ay namimigay ng mga babasahin. Habang busy po kayo dyan, mamili, magtinda, kami rin naman po ay magiging busy para ipakalat ang mabuting balita sa mga tao. Dahil ang utos nito ay si Jesus Christ ang nag-uutos. Kaya po, makinig, yung may gusto ng libreng babasahin. Basahin niyo po yan. Yan po ay salita ng Diyos. Ang binibigay po namin sa inyo, salita ng Diyos, libre po, wala pong bayad. Sabi doon, lumapit sa Diyos ang mga taong napapagal at bibigyan niya ng kapamahingahan. Dahil sa mundong ito, walang kapahingahan. Ang mundo pong ito ay puro kasamaan. Manood kayo ng mga palabas sa TV, kung saan-saan puro nakakatakot ang mga mapapanood natin. Namamatay dini, aksidente doon, lindol dini, bagyo dini, kahit taginit ay may bagyo. Dahil sabi doon, we are living in the climate change. Ang panahon ay nagbabago. Sadyang magbabago ang panahon kasi padating ang Panginoong Jesucristo. Kailangan matupad ang nasusulat. Kaya ang gagawin lang nating mga tao, magsipaghanda. Anong ihanda natin? Kaluluwa natin. Kaya po kami nangangaral para po kayo makarinig ng mabuting balita. O sa ibang bansa, digmaan pa yan. Digmaan dito, yung sa India, sa Pakistan, nagrarakitan sila doon, nagsasabugan. All over the world is a chaos. Buong mundo ay mayroong kahirapan. Tribulation is here. Natutupad na yung nasusulat sa Mateo na darating ang panahon, magtatagirap, magtatagutom, purihin ng Diyos, may nakakain pa tayo. Sa ibang bansa, yung mga manok nagkakamatay, mga hayop nagkakamatay. Kaya po napakaliwanag sabi doon sa jeep, in God we trust. Tunay po yan. Sa Diyos tayo magtitiwala. Kasi hindi natin pwedeng pagtiwalaan ang mga tao sa mundo. Dahil ang mga tao sa mundo kurap. Maraming kurap ngayon. O, tamot, alam nila. Alam nila, o. Magising na po tayo sa katotohanan. Ang maraming tao ngayon ay kurap. Ang hindi lang kurap ay si Jesus Christ. Kaya siya pinatay. Kasi pinagsasabihan niya yung mga tao na magsisi sa kasalanan. O, tama? Kaya po namatay si Jesucristo. Kasi pinagsasabihan niya, pinapayuhan niya, pinagsasabihan ni Jesus, yung mga Pariseo, mga hypocrite kayo, pangaral kayo ng pangaral ng salita ng Diyos, hindi nyo naman pinapamuhay. At sa panahon natin, nauulit din lamang. Di po ba? Paulit-ulit lamang. Kaya po magsipaghanda tayo. Ano ang ihanda natin? Yung ating kaluluwa.
Mahalagang-mahalaga po yung kaluluwa natin. Ano po? Kaya makinig. Ang may mga tenga dyan, makinig habang malaya tayo. Kasi pag binaba na yung one world government, sa bagay, matagal na tayong one world government. Last year pa, wala namang naniniwala. Yung cashless society nga, last year pa yun eh. Kaya ngayon ang ginagamit, digital. Wala kasing naniniwala sa mga katotohanan. So, pag tuluyan ang ibinabayan, magkakaroon po ng one world government, one world currency, and one world religion. Kasi po yan ay plano ng mga globalists, mga elites, yung mayayaman, sa sulok ng mundo na gustong kontrolin ang mga tao. Sa bawat bansa po, may nagkukontrol. Kapag hindi po sumunod ang namumuno, papatayin. Kaya po merong United Nations, sama-sama sila doon. Kapag hindi ka nagpasakop, hindi ka kasali. Yun po ang nangyayari. Kung minsan, manood din po kayo ng politics. At kapag napanood nyo yung mga politics, i-align nyo po sa salita ng Diyos. Dahil sabi doon, ang mga tao na namumuno sa pamahalaan, kapag may takot sa Diyos, ang bayan ay mapapala at mapapabuti. Pero kapag ang namumuno ay masama, yan ang kaguluhan ng bansa. Maniwala kayo, the Bible said. Kaya piliin natin na ang namumuno sa bawat bansa, bawat bayan may takot sa Diyos. The Bible said, may takot sa Diyos ang nangunguna sa isang bayan. Kaya po, tandaan po natin ngayon, ikinukumpanya po namin si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ yung number 1 na head ng lahat ng bagay. Si Jesus Christ po ang may author ng buhay. Kung wala po si Jesus, wala po tayong hininga, mga ate, kuya. Kaya magpasalamat po tayo. Araw-araw humihinga tayo. Ang daming na-aksidente ngayon. Yung sa Sanaya, sa airport. Yung sa airport na nangyari, nakakaawa. Hindi lang yon. Ang dami ngayong namamatay. Na-aksidente na lang bigla. Hindi po kayo nagtataka? Bakit na-aksidente na lang bigla ang sasakyan? Bagamat tayo ng mga tao na ma-aksidente, pero nangyayari, bakit po? Kaya po kami ay pinapalalahanan tayo. Ito na yung panahon. Come back to Jesus Christ. Jesus Christ is the author of your life. Bumalik na po tayo kay Jesus. Jesus po kasi ang author ng ating buhay. Ang hininga po natin ay galing kay Jesus Christ. Ano po? Nasusulat po yan. Kung wala po si Jesus, wala po tayong buhay. Kaya siya po dapat ang pasalamatan natin, kilalanin natin sa ating mga buhay para po tayo ay makasumpong ng kaligtasan. Kaya po tandaan natin sa magang ito, patuloy pong ipinaparating sa inyo, pinapakilala si Jesus Christ. He is the Lord and the King of Kings. Every knee shall bow. Lahat ng mga tao ay luluhod kay Jesus at magsasabi, Jesus is Lord, pagdating ng panahon. Kaya po tayo, napakahalaga na yung kaluluwa po natin. Hindi po relihiyon ang aming dinadala sa inyo, kundi magkaroon po kayo ng tamang relationship with the Lord. Tamang relationship with the Lord. Kilalanin mo po, personal, si Jesus, na siya yung namatay sa cross, na buhay namatay, naghirap sa cross, 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit si Jesus. At siya po ay nakatunghay sa atin. Babalik po ang Panginoong Yesus. At ang babalikan po ni Panginoong Yesus yung mga taong nananampalataya. Kaya po, dapat magsipaganda tayo. Nananampalataya ba tayo kay Yesu Kristo na siya yung Diyos at namatay sa cross? Kung hindi pa po, ito po yung panahon. Come back to Jesus Christ. Manampalataya, maniwala, manalig, magtiwala, umasa para maligtas ang kaluluwa mo. Yun ang pinakamagandang balita. Yung kaluluwa mo ay maligtas. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus ipinanganak. Para maligtas ang mga tao. Bakit kailangan pong maligtas ang mga tao?
gawa po sa ating kasalanan. Tayo po, pumunta ang Panginoong Yesus sa lupa para sa iyo at sa akin, para hanapin ang mga tao. Sinong tao po ang hanapin? Sino po ang hinahanap ng Panginoon? Ikaw po at ako. Pumunta ang Panginoon dito sa lupa para hanapin yung mga may sakit. Sino po ang may sakit? Ikaw at ako. Ano ang sakit natin? Espiritual. Hiwalay tayo sa Diyos. Hiwalay ka po. Ang mga tao po na hindi tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, patay pa po ang inyong espiritu. Buhay po tayo, pero ang katotohanan, patay ka po. Para bang sumbi. Naglalakad tayo, pero ang totoo, patay po. Bakit po patay? Paliwanag ko po. Maliban ang isang tao ay maging born again Christian, hindi ka po paghaharian ng Diyos. The Bible said, John 3:3-7. Kaya po magbasa ng Biblia ang mga tao para hindi po madaya ni Satanas. Nakasulat po sa Biblia, sa John 3:3-7 hanggang 17. 16-17. For God so loved the world that He gave His only beloved Son. At ang isang tao na manampalataya kay Jesus, hindi po mapapahamak. Yun po pala ang layunin kung bakit namatay si Jesus sa krus para sa iyo at sa akin, para sakupin tayo sa ating kasalanan. So kaya namatay si Jesus dahil tayo ay makasalanan. Yun po ang katotohanan. Ikaw at ako ay makasalanan. At kung hindi tayo magsisisi at hindi natin tatanggapin si Jesus, lahat ng tao itatapon sa impyerno. Yun po yung masakit na katotohanan. Pero may solusyon. Ano ang solusyon? Lalakasan ko po. Maingay yung sasakyan. Di tayo magkaintindihan dito. Mahina pati yung boses ko. Kaya namatay si Jesus para sa iyo. Makasalanan ka. Ikaw yun. Ikaw, ako. Makasalanan tayo. Gusto ng Diyos na iligtas ka, tsaka ako. Ikaw na nakikinig, kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, 2,000 years ago, namatay na si Jesus. Sa panahon natin ngayon, tatanggapin lamang natin si Jesus. Manampalataya, para matanggap mo yung buhay na walang hanggan. Yun po yung katotohanan. Ikaw at ako, hinahanap ng Diyos. Pumunta siya dito para sa may mga sakit. Ano ang sakit natin mga tao? Makasalanan tayo lahat. Sabi sa Roma 3:23, lahat ng tayo makasalanan. Walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit may regalo ang Panginoon. Ano ang regalo ng Diyos sa iyo at sa akin? Buhay. Buhay sa langit. Kung ikaw at ako ay mananampalataya kay Jesus, wala kang gagawin kundi manampalataya. Humingi ng tawad. Kasi araw-araw tayo nagkakasala. Walang taong hindi nagkakasala. Lahat po tayo magkasala. Kaya po yun yung dahilan kung bakit tayo pinako si Kristo. Kaya yun yung pinapangaral namin. Si Yeso Kristong namatay sa krus, napako para sa iyo at sa akin. Kaya po napakahalaga na ang mabuting balita ay ipangaral sa bawat sulok ng mundo. Nasa Amerika man, Canada, Australia, Asian country, Europe country, kailangan na pong ipangaral ang mabuting balita para po ang lahat ng tao ay maghanda para sa pagbabalik ng Diyos. Tayo po ay nakahanda ang ating mga kaluluwa. Kaya po sabi doon, ang isang tao kailangang ipanganak na muli. One person must be born again to see the kingdom of God. Maliban ikaw ay maging born again Christian, maliban ipanganak na muli, hindi ka pag-aarian ng Diyos. Yun po yung masakit na katotohanan. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, mahal ng Diyos.
Ang ayaw ng Diyos sa tao kasalanan, dahil yung kasalanan na nagpapahiwalay sa Diyos. Yung kasalanan po ang ayaw ng Panginoon sa tao. Mahal ka po ng Diyos, mahal tayo. Yung kasalanan po, kasi yung kasalanan ay kagagawa ni Satanas. Si Satanas ang nagtuturo sa taong pumatay. Si Satanas ang nagtuturo sa taong magsinungaling, mangalonya, mangurakot. Si Satanas yun. Pero ang Panginoon, ang itinuturo sa atin ay mamuhay ng maayos, ng matuwid, upang tayo'y kalugdan ng Diyos. May nakasulat po dito sa likod ko, ati pakuha nga, basahin natin isa-isa. Para alam po nila yung nakasulat sa Biblia. Kasi maraming tao hindi nagbabasa ng Biblia. Purihin ang Panginoon. O, sandali po. Ayan, pakuha kapatid at ating babasahin. Ayan. Okay lang, basahin mo lamang yan. Babasahin lang natin. Doon ka na atin. Doon ka na. Praise God. Ayan. Bigyan ko lang po ng diin itong nakasulat sa Galatia. Pakiharap Ate Tessie. Galatia. Mahalaga po ito ha. Kaya kami nandito dahil mahal kayo ng Panginoon. Hindi namin kayo kilala. Pero dahil mahal kayo ng Diyos, kaya kailangan naming ibahagi ang mabuting balita upang tayo ay nakahanda sa padating ng mga dilobyo. Nag-uumpisa pa lang po tayo ng kahirapan. Mag-uumpisa pa lang tayo ng tribulation. Mayroon pang great tribulation. Kaya ngayon, kung hindi tayo maghahanda at hindi natin tatanggapin si Jesus, ay paano pa yung padating na kahirapan, tagutom, magpapatayo ng tao dahil sa pagkain. Salamat ngayon, may kinakain pa tayo, magtataghirap. Kaya po tayo pinapasabihan. Ayan po, may nakasulat po diyan. Kung may mga Biblia po ka, sabi doon sa unang Korinto 6:9-10. Ano po ang nakasulat diyan? Sabi po sa salita ng Diyos, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga masasama? Huwag kayong palilinlang, sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga taong ano. Salita po ng Diyos yan na binabasa ko lang po. Kaya magbasa po kayo ng Biblia para hindi po kayo maligaw. Sabi po diyan, immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalonya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, nakikipagtalik sa lalaki, babae sa babae, magnanakaw, sakim, lasinggo, mapanlait at mandarambong. Salita po ng Diyos yan na pinaparating po sa atin. At kung tayo namumuhay ng ganyan, kailangan po nating magsisi. Bakit kailangan po nating magsisi? Para matanggap po natin ang kapatawaran ng Diyos. Maliban tayo humingi ng tawad, manampalataya, at magtiwala kay Jesus, hindi po natin matatanggap ang kapatawaran. Napakahalaga po ng kapatawaran. Kasi kapag natanggap mo yung kapatawaran, buhat kay Jesus, ikaw po ay bibigyan niya ng regalo na buhay na walang hanggan. Kaya po makinig. Makinig po ang may mga tenga. Habang araw pa, pagdating ng panahon na gabi na, wala na po. Darating ang panahon, magugutom ang mga tao, hindi po sa pagkain, kundi sa salita ng Diyos, wala na po kayong maririnig. Kaya habang pwede pa kayong makarinig, habang pwede pa na kayo makapagbasa ng Biblia, magsipagbasa po kayo. Habang pwede pa. At nananawagan ang salita ng Diyos. Talikdan natin ang mga kasalanan na siyang inaayawan ng Panginoon.
Napakahalaga po sa ating mga buhay sa panahon ngayon, yung manumbalik sa Diyos. Hinahanap ka po ng Diyos, kumakatok po ang Panginoon sa puso mo. Kapag binuksan mo ang puso mo, naniwala ka, nanampalataya ka na si Jesus ay namatay sa cross. Nilibing 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Nasa kanan ng Diyos abang makapangyarihan. Siya ay babalik sa tamang panahon. Babalikan niya ang mga tao na naniwala, nanampalataya na si Jesus ay Diyos. Kaya po tandaan natin sa umagang ito, ang salita ng Diyos ay ipinangaral. Dahil kung walang mga ngaral ng salita ng Diyos, wala pong makakarinig. Kaya mga tao, ito yung araw ng inyong kaligtasan. Huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso. Huwag po nating pagmatigasin ang ating mga puso. Dahil kapag pinagtigas natin ang ating mga puso, hindi nyo po matatanggap yung regalo ng Diyos na eternal life. May buhay na walang hanggan. Pansamantalahan tayo sa lupa. Maraming namamatay ngayon. Kaya tandaan po natin mga ate kuya, ulit-ulitin namin, hindi kami nagsasawa. Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ang ayaw ng Diyos, yung kasalanan mong ginagawa. Mga mangkukulam, mandarambong, sinungaling, mandaraya, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya po tayo po ay magsipagsisi na. Napakaliwanag ng salita ng Diyos sa Roman 10:9. Kapag si Jesucristo ikinonfess mo sa iyong bibig, naniwala ka ng buong puso, sa iyong puso, ikaw ay mabubuhay. Ang kaluluwa mo, ang espiritu mo ay muling mabubuhay sa iyo. Kaya kailangan po natin, kailangan natin ang Panginoon. Okay lang po, sabi doon sa Mateo 4:4, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa salita ng Diyos na nanggagaling sa bibig ng Panginoon. Okay lang po na magtinda. Kailangan po natin ng pagkain, damit, tirahan, pera. Pero dapat mayroon tayong priority. Ano yung pangunahin natin na dapat mayroon tayo? Yung tamang relationship natin with the Lord. Na sa ating puso, may Kristo tayo. Dahil si Kristo ang nagbigay ng hininga. Wala pong relihiyon. Hindi po kami nagtataas ng relihiyon. Ang tinataas namin si Jesucristo. Namatay sa cross. Wala pong makakapagligtas na kahit sino pa man. Only Jesus Christ who died on the cross. Yun po yung katotohanan. Kaya po mga tao dyan nakikinig, mag-isip-isip na po tayo. Kasi napakahalaga mo sa paningin ng Diyos. Mapalad po ang tumutugon sa panawagan ng Diyos. Salamat po sa mga tumatanggap ng babasahin at nakikinig na salita ng Diyos. Ang sabi doon, yung mga nakikinig na salita ng Diyos ay sa Diyos. Yung ayaw makinig na salita ng Diyos, kampo ni Satanas. The Bible said, ha? Kaya nga po, hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay anak ng Diyos. Ang magiging anak ng Diyos, yung mga taong magtitiwala, mananampalataya, magsisisi, at tatanggapin si Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Sabi sa Juan 1:12, ay pagkakalooban ko na maging anak. Kaya po napakahalaga ng salitang pananampalataya. Wala pong ibang sinabi sa Biblia na pananampalatayahan mo si Jesus lamang. Hindi ka pwedeng manampalataya sa pera mo, sa asawa mo, sa anak mo, kay presidente. Hindi po.
ang nakasulat doon, manampalataya ka kay Jesus at ikaw ay ililigtas niya. Maliwanag po ang Bible, ha? Maliwanag po ang nakasulat sa Biblia. Wala po daw nakasulat na panampalatayahan mo, gawin mong Diyos si Pap dyan. O yung namatay na yung Pap, o yung bagong Pap. Si Jesucristo po, ang dapat nating itinataas, hindi tao. Huwag nating gagawing idol ang tao. Ang tao po ay tao, ang Diyos ay Diyos. Kung wala ang Diyos, wala po tayong tao. Huwag tayong gagawa ng idol natin. Maraming idol ngayon. Yung cellphone, niyakap-yakap mo, idol yon. Mas marami ka pang time sa cellphone kaysa sa pagbasa ng Biblia, idol yon. Maraming ina-idolize ang tao ngayon, artista. O yung mga larong Mobile Legends, sa Diablo yan, kay Satan yan. Marami ngayon na mga kanta na lumalabas na sa Diablo. Mag-ingat. Turuan ng mga bata na tumawag kay Jesus. Ikaw ba anak naniniwala kay Jesus? Ay salamat naman. Patuloy ka ha. Turuan ng mga bata na matakot kay Jesus. Sabi sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang dapat lakaran upang sa paglaki nila, sila po ay nasa katamaan ng Panginoon. Kaya po mga magulang, napakahalaga ng inyong responsibility. Turuan ang inyong mga anak na lumaking may takot sa Diyos, mabuting bata, magalang, dahil utos ng Diyos. Kayo pong mga magulang ay binigyan ng pahintulot na alagaan ang mga anak habang nasa lupa. Mga anak, igalang ang magulang, irespeto, mahalin, para humaba ang iyong buhay at pagpalain. Marami ding bata ngayon na walang galang sa magulang. Uuwi ng bahay, alas 2, alas 3 na. Nag-aalala yung magulang, wala namang pasok. Nasaan na ito? Sa inuman. Magdawag, wake up! Ang mga magulang ay nagmamahal, paaralin kayo. Anong ginagawa nyo? Tumulong kayo sa magulang, hindi layas din nilayas doon. Ang mabuting anak, tumutulong sa bahay, naguhugas, nagluluto. Hindi puro Mobile Legends, TikTok ang ginagawa. Tulungan nyo ang magulang nyo, kabataan. Yan ang utos ng Diyos. Dahil ang magulang ay nagsisikap para kayo buhayin. Para kayo magkaroon ng magandang kinabukasan. Yan po yung katotohanan. Mahal ng Diyos ang mga tao. Ang ayaw po niya ay yung mga ginagawa natin. Ano po? Yan po yung katotohanan. O, salamat kay Tutoy. Masipag o, nagtatrabaho siya kaysa maglakwat siya. Kaysa mag-Mobile Legends. Ano, Toy? O, pagpalain ng Lord yung bata. Ang batang masipag, magalang sa magulang, marespeto, pagpapalain ng Diyos at hahaba ang buhay. Yan ang pangako mula sa Genesis hanggang Revelation. May pangako ang Diyos. Kaya kung hindi po tayo magbabasa ng Biblia, paano natin malalaman? Napakaganda pala ng pangako ng Diyos sa mga tao. Kaya bumili po kayo ng Biblia habang pwede pa. Kasi pag dumating ang one world government, lahat ng mga Biblia, kahit ano reliyon mo, kukunin niya ni Antikristo. Susunugin. At tandaan nyo, pagdating ng panahon, sabi sa pahayag, ano yung nakasulat sa pahayag? Revelation 13. Darating ang panahon, ang mga tao hindi makakabili, hindi makakalabas, hindi makakatravel kapag hindi natatakan ng salitang 666. Yung may talino ang makakaalam nito. Kung pamilyar po kayo doon sa sa salitang yon. Kaya po magbasa kayo ng Biblia, baka hindi nyo namalayan, natataka na kayo ng mark of the beast, tatak ng halimaw. Padating pa ang mga pandemic na sinasabi. Kaya po magsipaganda, may pandemic pa.
Mayroon pang nakahanda si Bill Gates at ang kanyang kampo ng globalist na mga pandemic. May second pandemic pa yan na sinasabi nila. Kaya kung hindi tayo aware, hindi tayo naghahanda, kawawa po ang mga tao pagdating ng panahon na yon. Sabi pa nga po dyan, yung araw ay tinatakluban para dumilim, para yung mga naghihintay ng init ng araw ay mawala. Ang mundo ngayon, ang science, napakatatalino. Ang tao ngayon, gustong lampasan ang katalinuhan ng Diyos. Kaya kung ano-anong nililikha, gumagawa ng robot, mayroong kamukha mo. Ano pa? Yung araw tatakluban, gumagawa sila ng another moon, mga man-made. Marami ngayong gawa ng tao dahil sa katatalinuhan. Pero lahat ng yan, ibubulgar ng Panginoon pagdating ng panahon. Mananagot ang lahat ng mga yan na puro kasamaan ang ginagawa sa tao. At sa panahon ngayon, ang sabi, yung katotohanan na sasabihin mo, sasabihin bulaan. At yung mga kabulanan, ang sabing katotohanan, wake up! Humingi tayo ng discernment spirit sa Panginoon upang hindi tayo maloko ng mga kampo ng Diablo. Kasi naglipa na ang kampo ng Diablo sa panahon natin. Ang daming Diablo, ang daming Antichrist sa mundong ito. Naglipa na. Anong Antichrist? Sila yung mga kampo ng Diablo na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kaya po, may time pa tayo. Time to come back to Jesus Christ. Magsisi tayo sa ating kasalanan at kilalanin si Jesus Christ habang malaya pa tayo. Marami pa po yan. Nag-umpisa po yung globalist noong 2019 at matatapos po yan sa 2030. Yung mga plano nila, depopulation. Maraming mamamatay sa tao, kaya tingnan niyo po ngayon. Ang daming namamatay sa tao. Bakit? Sabi po doon, yung inilagay na turok sa tao, experimental pa. Experimental pa. Kaya po, mahal kayo ng Diyos. Hallelujah. Mahal tayo ng Panginoon na tayo ng Diyos na mapahamak tayo. Ano po? Kaya po tayo ay maging gising sa katotohanan. Tandaan natin ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ayaw po ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya po kami ay binibigyan kayo ng pasabi. Wina-warningan kayo kasi mahal kayo ng Diyos. Ayaw na Panginoon na tayo ay mapahamak. Kaya po manalangin kayo sa dami ng namamatay ngayon. Tandaan po natin, yung mga ilalagay sa inyong turok, may nakalagay po dyan na pwedeng mag-alter ang DNA nyo. At yung DNA ng tao na nakasulat ay si Yahweh, papalitan ng mRNA. Sa dami ng inilagay sa katawan ng tao. Kaya kumisan, puro sakit ang nararanasan ng tao, gawa sa nilagay sa katawan natin. At kung aalamin natin ang Biblia, alam niyo po ba, yung nilagay sa inyong katawan, yan po yung mark of the beast kapag nawala ang inyong mga DNA ni Lord. Pag-aari kayo ni Satanas. Kaya this is the time na magsisi tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos kapag tayo ay naturukan. First dose, second dose, and booster. Ang maglilinis lang sa atin ay dugo ni Jesus para hindi po kayo mapasama sa depopulation. Para hindi nyo maranasan na susunod kayo sa beast system. Yun po ang katotohanan. Kaya po manumbalik na po tayo. Kaya po maraming namawatay sa ating pamilya. Kasi yung inilagay sa katawan ng tao. Kaya kailangan ng ating magsisi. Magsisi po tayo habang pwede pa magsisi. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. Dahil yung nilagay sa katawan ninyo, hindi yan matatanggal
ng kahit anong detox. Only Jesus Christ, the blood of Jesus. Napakadami po ng namamatay. Gawa po sa nilagay sa katawan natin. Kaya po mag-isip-isip po kayo. Pinibigyan po tayo ng Panginoon na makapagsisi para masalba po tayo. Kaya kayo po yung magdidesisyon. Darating ang panahon. Huli na ang lahat. Pero ngayon na malinaw pa ang ating isip, manumbalik na po tayo sa Diyos para maisalba po kayo. Kaya marami ngayon na aksidente dahil po doon sa nilagay sa katawan nyo, hindi nila makontrol. May boses na naririnig. Kaya sila'y bumabagsak na lamang. Kaya maraming nangyayari ngayon na sinasapian ng dyablo. Kasi yung inilagay sa katawan ninyo, napakadaming epekto sa tao. Kaya wake up mga ate kuya. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang mga tao. Pero kung hindi kayo makikinig sa salita ng Diyos, wala po kaming magagawa. Ang gagawin natin, magsisi. Dahil nalagyan tayo ng mga bakulaw, napilitan tayo. Kaya po ang gagawin natin, magsisi lamang. Habang may pagkakataon pa, inaantay lang ng Diyos na magsipagsisi ang tao dahil mas naniwala sila doon sa turok kesa kay Kristo na nagbibigay ng buhay. Mas natakot ang tao na hindi makalabas at hindi makakain kesa manampalataya kay Kristo. Dahil si Satanas ay mandaraya, niloko ang mga tao sa mundo. Kaya po kailangan nating magsisi. Kailangan natin si Jesus para linisin ang ating buong pagkatao. Dahil sa inilagay sa ating katawan. Ang Diyos lamang po ang makakapaglinis nun. Kaya po tandaan po natin mga tao. Tandaan po natin, ang Panginoon ay pag-ibig. Patuloy po tayong pinaparatingan ng pag-ibig ng Diyos. Ang Panginoon hindi nag-isip na ikaw ay mapahamak. Subalit may sarili tayong desisyon. Yung desisyon natin na nagpapahamak sa atin. Kapag hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos, napapahamak po tayo. Kaya po ito yung panahon na manumbalik na tayo. Palapit ng palapit ang panahon. Pakunti ng pakunti ang panahon. Sa ibang bansa, imamandatory na naman nila ang turok. Wake up! Yung turok na nakakamatay. Dahil kasama sa plano nila yan. Kapag iminandatory na naman nila yung mga turok na yan, buong mundo po yan. Kasi nga po, we are living in the one world government. Nasa one world government tayo. At ang mamumuno ay sa pangunguna ni Antikristo. Kaya po ang solusyon, si Jesus Christ lamang. Kaya po walang relihiyon, kundi tanggapin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, masasalba po. Masasalba ka. Ililigtas ka ng Diyos kapag ikaw at ako ay nanampalataya at humingi ng tawad kay Kristo. Ipagkatiwala po natin ang ating buhay kay Kristo sa panahong ito. Tingnan niyo po, nakakaras tayo ng kapayapaan, pero bubulaga na lang isang araw. Uulitin na naman nila yung ginawa noong 2020, 2019, na mga tao'y tinakot ng tinakot. Yan ang trabaho ni Satanas, takutin ang tao. Pero ang Diyos, hindi nananakot. Pag-ibig, at gusto ng Diyos na iligtas ka. Magkaroon ka ng kapayapaan at relasyon sa Diyos para maligtas.
Kaya po sa umagang ito, tandaan natin, patuloy na nagpapadala ang Diyos ng warning sa mga tao. Babalik ang Diyos, katulad nung time ni Noah. Sino nanood nung movie ni Noah? Yung time ni Noah, pinapasabihan ni Noah na mga tayo magsisi. Anong ginawa? Tinatawanan yung nangangaral sa kalye. Kaya nung dumating yung baha, halos 1 buwan na bumaha, ano mang nangyari? Namatay yung mga tao at yung pamilya lamang ni Noah ang naligtas. O bakit po ginunaw? Nang panahon na yon, ang mga tao, kasi po nalahian sila ng mga angel, yung mga anghel na galing sa langit, na itinapon dito sa lupa. Inanakan yung mga normal na tao, kaya nagkaroon ng lahi ni Nephilim. Kaya po sabi sa Bible, marami sa salita ng Diyos ang tinanggal at dinagdagan. Pero the truth will set us free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. E paano kayong malalaya kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia? Wake up! Magbasa kayo ng Biblia from Genesis hanggang Revelation para alam niyo yung katotohanan. Naando po sa Biblia habang pwede pa. O panoorin nyo yung Left Behind, Rapture, mangyayari yan. Naando sa YouTube, Left Behind. Nakasulat po sa Biblia yan. Magkakawala yung mga mananampalataya, dadagitin sa langit. Isasama sa langit ni Jesus, yung mga tatanggapin si Jesus. Maiiwanan yung mga tao at mag-uumpisa po yung chaos, yung kasamaan, yung biguan, lahat na ng kasamaan, mangyayari yung apoples na babagsak sa mundo na tinatago ng NASA. Kung pag-aaralan po natin ang NASA, ang kabaliktaran niyan, kasamaan, niloloko ang mga tao. Kaya po wake up, maging gising sa katotohanan. Sabi sa Jeremiah 33:3, call unto me, at sasabihin ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo alam sa huling panahon. Basahin natin ang Daniel, pahayag, Mateo 24, doon po nakasulat ang lahat ng mangyayari at nag-uumpisa na ang kahirapan. Hindi nyo lang nababalita ang bawat mundo, hindi kasi binabalita ang mga nangyayari, digmaan dini, digmaan doon. Nasa Bible po lahat, kailangang matupad para makabalik. Kaya po pinapangaral ang salita ng Diyos sa bawat sulok ng mundo para matupad ang propesiya na dapat every nation ay makarinig ang mga tao at babalik ang Panginoon. Makarinig ang mga tao sa salita ng Diyos. Hindi po kami magliligtas, ha? Hindi ko po kayo maliligtas. Ang magliligtas po sa atin ay si Jesus Christ. Kaya hindi po relihiyon. Si Jesus Christ po ang magligtas sa inyo. Kami tao. Kami tagasalita lamang. Ang aming binibigay sa inyo, kandidato namin sa inyo si Jesus Christ. Si Jesus Christ po yung pinakamataas, head of everything. Ang pamahalaan po nasa ilalim ni Jesus Christ. Kung wala si Jesus Christ, walang pamahalaan. Kaya matuto tayo, ibuton natin yung may mga takot sa Diyos para mabawasan ang kurap. Tayo rin ang naglalagay sa mga kurap. Kaya manalangin. Iboto yung may takot sa Diyos na hindi mangungurap. Mayaman ang Pilipinas. Hindi lamang po nagagamit sa tama ang kayamanan. Ang daming pera. Ang daming pera. Napakadaming pera. Lalo sa panahon natin ngayon, naglalabasan ng pera. Mayaman ang Pilipinas. May mga ginto pa yan. Alam nyo ang istorya ng Pilipinas. Mayaman. Kaya lamang hindi po nagagamit sa tama dahil sa mga tao. Wala pong masama sa pamahalaan. Yung mga tao po na gumagawa ng kasamaan ng problema.
yung tao na gumagawa ng masama. Kaya po salita ng Diyos ang ating gawing batayan sa ating gagawing halalan. Salita ng Diyos upang hindi tayo mamali, para alam natin yung ating basihan. Kaya po tandaan natin sa umagang ito, ang pinakamabuti palang bagay na dapat nating gawin, una sa lahat, yung mayroon tayong tamang relationship with the Lord. Personal. Kilalanin mo si Jesus. Manalig ka sa Kanya, manampalataya, para matanggap mo yung regalo niya na buhay na walang hanggan. Dumating man ang panahon na sumama, ikaw na nampalataya kay Jesus, hindi niya pababayaan. Ililigtas ka ng Diyos na ito. Dahil ang Diyos ay totoo, buhay. Ang Diyos ay hindi patay, buhay siya. Kasama natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan natin na manampalataya para yung Espiritu mo mabuhay na maguli. Kaya po 3 bagay na iiwanan namin sa umagang ito. 3 bagay na dapat natin na maunawaan. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi po namimili ang Diyos, hindi po. Namatay siya, mahirap ka man, pulubi ka man, maging sino ka pa man, gustong-gusto ng Diyos na iligtas ka. Subalit ikaw po at ako ang magdidesisyon. Kahit po kami nangangaral dito, kayo po ang magdidesisyon. Hindi po kami. Tayo po ay hindi ginawang robot ng Diyos. Binigyan po tayo ng freedom na pumili at kung ano yung pipiliin nyo sa panahong ito. Kapag pinili nyo si Jesus Christ, nananampalataya kayo, maliligtas kayo. Pero kapag inireject nyo si Jesus Christ as Lord and Savior, hindi ko na po alam. God is good. Pero ayaw niya yung mga kasalanan natin. Kaya po nag-o-offer ang Diyos sa umagang ito para sa regalo niya. Ang gagawin mo, Ephesians 2:8-9. May regalo ang Diyos na buhay sa langit. Ang gagawin mo lang, ate kuya, manampalataya ka. Magtiwala ka, umasa ka. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay kay Jesus, hindi sa mga bagay na nasa mundo, mapaparam. Lahat ng kayamanan sa mundo, sasakyan, kotse, pera, lahat yan ay mawawala. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mawawala. Yun po yung katotohanan. Kaya hindi po kami nahihiyang magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi mahal kayo ng Panginoon. Yun po yung gagawin natin, manampalataya kay Kristo para maligtas ka. Ano pa pong gagawin natin? Magsisi. Lahat tayo makasalanan. Ang gagawin lang natin, lumapit sa Diyos. Panginoon, ako yung makasalanan. Hindi ko po kaya na pumunta sa langit, patawarin niyo po ako. Aminin lang natin sa Panginoon na tayo ay makasalanan, patatawarin po tayo ng Diyos. Ang nagmamataas ay ibabagsak at ang nagpapakumbaba at lumalapit sa Diyos, ililigtas po niya. At kapag tayo nanampalataya, humingi ng tawad sa Diyos, magpatuloy po tayo, manatili po tayo kay Kristo. John 15:1-7. Kung wala si Kristo sa iyong buhay at hindi mo tinanggap, wala kang magagawa. Bakit? Si Jesus ang nagbigay ng buhay mo, ng inika ko, ng lahat. May trabaho tayo, kumakain tayo. Lahat ng magagandang bagay, galing yan sa Diyos. Kaya tayo nakakapagtrabaho. Binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas. Yun po yung katotohanan. Wala po tayong maipagyayabang sa harapan ng Diyos. Wala po. Ang gagawin lamang natin, patuloy siyang kilalanin. Dahil siya ang nagbigay ng buhay sa iyo at hininga.
Kaya po sa umagang ito, tandaan po natin, napakahalaga mo sa paningin ng Diyos. Maging sino ka man, mahal na mahal ka ng Diyos. Talikdan mo lamang yung mga inaayawan ng Diyos. Matatanggap mo ang regalo na buhay na walang hanggan. So, mananalangin po. Sabi doon, come to the living water. Halika kayo. May tubig si Jesus. Bibigyan kayo ng tubig na hindi na kayo mauhaw. Kapag uminom tayo ng palamig, maya-maya uhaw. Pero si Jesus Christ, may tubig ng buhay. Hindi ka na mauuhaw. Sino po ang may gusto ng ino-offer ni Jesus Christ na living water? May tinapay din po si Jesus. Kapag kinain mo, hindi ka magugutom. For Jesus Christ is the bread. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Ang kumakain ng tinapay, hindi na mamamatay. Sino po ang gusto ng tubig na ibibigay ni Jesus sa tinapay? Libre, walang bayad. Lahat ng bagay sa mundo may bayad. Hindi ka makakakain pag hindi ka nagbayad. Pero si Jesus Christ, libre ang kanyang offer. Yun po yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. May impyerno po O, ipaalala ko sa inyo, hindi po kami nananakot. Nasa Biblia po, may impyerno. Itatapon sa impyerno yung mga taong ayaw si Jesus tanggapin, ayaw maniwala, ayaw manampalataya. Doon lahat itatapon, mga sinungaling, mga duwag, mga bulaang, mga ngaral, mga kampo ni Satanas. Doon po lahat itatapon sa kumukulong asopre. Second death. Para hindi po natin maranasan na itapon sa impyerno, manampalataya kay Jesus, hindi relihiyon. Pananampalataya. Impyerno, may langit. O yun namang langit, doon dadalhin yung lahat ng tao na nanampalataya kay Kristo, naniwala, umasa, nagtiwala. Sa langit lahat po yun. Sa piling ng Panginoon. Katulad doon sa Genesis, doon sa time ni Eva at Adan, na nasa paraiso sila. Totoo po yun. Nasa Bible po yun. Kaya napakahalaga ng salitang pananampalataya. Alam niyo po ba yung pananampalataya na napakahalaga? Yung salitang pananampalataya, yun ang magdadala sa atin sa langit. Kaya po, sa panahon natin ngayon, yun din ang tinatanggal ni Satanas. Uy, huwag ka diyang maniwala. Kasi si Satanas sinungaling. Kaya po sa panahon natin ngayon, maraming tao ayaw manampalataya kay Jesus Christ. Dahil po si Satanas ay sinungaling. Si Satanas po ay tatay ng kasinungalingan. Kaya kung tayo nabubuhay sa kasinungalingan, ang tatay mo si Satanas, hindi si Jesus Christ, hindi si God. Dahil ang Panginoon na hindi sinungaling, si Satanas sinungaling, niluloko yung mga tao. Inuuto, sasabihin ay dito ka na, yung pala dadalhin ka sa impyerno. Ang daan papunta sa langit ay makipot na daan. Kapag nanatili ka kay Kristo, sa kabila ng kahirapan na dadaanan mo, ang pupuntahan mo naman ay langit. Subalit ang daan na kagaya nito na malawak na gusto ng mga tao. Ano yung malawak na daan? Kayamanan, katanyagan, kapangyarihan. Yan po ay magdadala sa atin sa kapahamakan o sa impyerno. Kaya piliin po natin. Piliin natin yung the best na daan. Ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. So, mananalangin po ako. Panalangin ng may mga sakit at karamdaman libre. Si Jesus ay nagpapagaling. Sa panahon natin ngayon, ang mga tao pag may sipon, takbo kay doktor. Imbis na manalangin muna at humingi ng tawad kay Lord, pagalingin. Si Jesus Christ po ay nagpapagalingan, naghihimala po yun. Binubuhay nga po ni Jesus yung mga patay.
Sa panahon natin, pag walang pera, takbo sa albularyo. Ang albularyo, kampo ni Satanas. The Bible said, sabi doon, yung mga mangkukulam, mga ngaway, albularyo, kampo ni Satanas. Kailangan nila magsisi para maligtas. Inire-remind ko lang sa inyo, Kaya kayo wag takbo ng takbo sa albularyo. Kampo niya ni Satanas, hindi yan nagpapagaling. Sinungaling yan. Yan po ang katotohanan. Saan ba mayroon diyang albularyo? Ang dami. Mas pinupuntahan pa yung albularyo kesa yung Diyos na nagbigay ng buhay at hininga. Kaya po, now is the day. Ito yung araw. Magsisi po tayo nang matanggap ang regalo na buhay na walang hanggan. O, iwanan ko sa inyo, mahal na mahal kayo ng Diyos, Mahal po kayo ng Panginoon. Hindi po namin kayo kilala. Pinapa-warningan lang po kayo ng salita ng Diyos kasi mahal po kayo. Ano po? Mananalangin po ako. At kung gusto nyo pong maligtas, pwede po tayong manalangin, libre. Buhay ni Jesus ang binayad sa iyo, tsaka sa akin. Manalangin po ako. Manalangin po ako. Kung gusto nyo pong manalangin para iligtas ng Diyos ang kaluluwa nyo, malaya po kayo. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Ni isa. Ni isa po. Kaya tuwan-tuwa ang Panginoon kapag mayroong isa na naniwala kay Jesus, ang mga anghel sa langit ay tuwan-tuwa sa isa. Di mas lalong matuwa ang Diyos kung maraming maliligtas at magpapatuloy habang hinihintay natin ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ama, sa pangalan ni Jesus, ako pa'y lumalapit, nagpapakumbaba. Hindi ko po kaya iligtas ang aking kaluluwa. Pansamantala lang po ang buhay namin sa mundo. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagsalangsang. Buhat ng ipinanganak ako hanggang ngayon. Mga kasalanang namana namin kay Eva at kay Adan. Linisin mo po ng iyong banal na dugo ang aking puso, isip, salita at sa gawa. At sa umagang ito, nananampalataya po ako, nabuhay ka, naghirap sa cross, namatay, inilibing, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Ama, at babalikan mo ang mga tao na manampalataya sa iyo. Sa umagang ito, pumasok ka sa aking puso. Banal na Espiritu, maghari ka sa aking puso. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay para pagdating ng panahon, kasama ako sa pagbabalik mo. Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu na nagpo-convict ng aming mga kasalanan, sa pangalan ni Jesus, maghari ka. Ikaw na po ang aking Diyos, tagapagligtas ng aking buhay sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen! Amen! Kung kayo po'y nanalangin, salamat po. Manalangin po ako. Ama, sa pangalan ni Jesus, idinadalangin po namin ang lahat na may sakit, may trangkaso, may cancer, mga nasa ospital. Pagpalain po yung nasa ospital, ang dami pong may sakit, ang daming namamatay, ang daming na aksidente, kahabagan mo po. At ang kaligtasan ay maranasan pa namin habang hindi ka pa bumabalik. Tulungan mo mga tao, lakaran ng lakaran. Pagpalain mo sila, ingatan mo sila. At ang Pilipinas po, Lord, pagpalain mo po sa Monday. Tulungan mo po, protection, abang protection. Magpadala ka po ng mga angel, Luzon, Visayas at Mindanao, para gabayan at samahan ng butuhan na walang madanas na patayan dahil sa politika. Lord, kabagan mo po kami na magkaroon ng kapayapaan sa Monday. Kilala mo po ang lahat ng tao, wala kang may tatago sa iyo. Kaya dinadalangin namin ang lahat ng mga kandidato magkaroon ng banal na takot. Bayaan mo ang kapayapaan ay mag-ari sa Monday.
sa gagawing butuhan. Kami po'y nananalangin dahil yun ang utos mo. Ipanalangin ang mga namumuno at ang bansa. Kung ang bansa, ang Pangulo ay luluhod sa iyo at tatanggapin ka, mapapabuti ang bansang kung saan naandon. Kaya salamat po, Ama. Ang mga tao po, dinadalangin din namin. Ang lahat ng mga botante, tulungan mo po na bumuto ng tama, magkaroon ng banal na takot sa iyo. I-consider po nila na ang salita ng Diyos, kapag ang isang bayan ay may takot sa Diyos, pagpapalain po ng Panginoon at walang kaguluhan. Kaya iniiwanan po namin sa araw na to, ang pagharian mo, ang Pilipinas, ng pag-ibig mo, kapayapaan at kapatawaran, para marami pang maligtas. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain po ang may mga tinda, kailangan din po naming mabuhay. Pero una sa lahat, yung relasyon namin sa iyo ay matanggap namin at yung kaligtasan. Salamat po sa Diyos ang papuri. Pasasalamat sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen, amen. Salamat po sa Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At pag-uwi po ng ating mga bahay, kunin po natin ang Biblia, basahin po natin sa John, sa Mateo, sa Pahayag, para po maunawaan natin ang mga salita ng Diyos para makapaghanda po tayo. Mateo 24. Salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga po. And Jesus love you. Amen. To God be the glory. Titingnan natin. Hallelujah. Woo! Salamat po. Thank you po. Gandang umaga. Ito naman tayo. So, salamat po. To God be the glory. Salamat po sa inyo dyan. Salamat po, Sister Puring, Ate Vilma. Salamat po sa sharing niyo. Gumana po, Lynn, Ate Conchita. God bless po din nila kami sa bayan. Mga piyesta po dito ay. Kaya salamat po. Gandang umaga. Mahaba na. Glory to God. Amen. Bye-bye. Hallelujah. Bye-bye po.